Santiago, Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 6. Hali kayo ngayon, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay bulok na, at ang inyong mga damit ay kinakain na ng bukbok. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at ang mga kalawang na mga ito ay magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy ay lalamunin nito ang inyong laman. Kayo'y nag-iimbak para sa mga huling araw. Tingnan ninyo ang sahod ng mga manggagawa na gumagapa sa inyong mga bukid na inyong ipinagkakait ay umiiyak, at ang pag-iyak ng mga umani ay nakarating sa pandinig ng Panginoon ng mga hukbo. Kayo'y namuhay na may pagpapasa sa ibabaw ng lupa, pagpapasasa sa ibabaw ng lupa, at namuhay kayong may karangyaan. Pinataba ninyo ang inyong mga puso sa araw ng kamatayan. Inyong hinahatulan at pinaslan ang matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at hindi nagkakamali na mga salita. Ang titulo po ng ating maikling pag-aaral po ngayon dito sa ating prayer meeting ay Hahatulan maging ang mayayaman. Hahatulan maging ang mayayaman. Mga kapatid, pumasok na po ba sa inyong mga isipan o kaya naramdaman nyo na po ba o naisip yung kung ano po ang pakiramdam ng isa pong taong mayaman? Naisip nyo na po ba yun? O kaya napagbulay-bulayan nyo na po ba? Ano po kaya ang pakiramdam ng isang taong mayaman? Yung tipong hindi ka na mong problema na mga babayarin mo, kagaya ng pinag-uusapan natin kanina, yung mga bills ng kuryente, halimbawa, hindi yan nagiging alalahanin mo kasi marami kang pangbayad. Yung tipong anytime, pwede kang kumain o mag-samji, kano lagi namin craving, o pumunta sa mga mamahalin at masasarap na restaurant kasi marami tayong pambili. O kaya yung tipo na lahat po ng makita nyo sa Shopee, o kaya pagkapag kayo ay nagpunta sa mall, hindi ka na mag-a-add to cart. O kaya hindi ka na basta mag-window shopping, talagang magsha-shopping ka na, bibilin mo na agad-agad yung mga gusto mong bilhin sapagkat kayang-kaya mo naman itong bayaran. Ano po kaya mga kapatid ang pakiramdam ng isang taong mayaman? So minsan po siguro dumadating po sa punto ng ating mga buhay na naiinggit po tayo sa buhay na mayroon po sila. Yung nagkakaroon tayo mga kapatid minsan ng parang self-pity o nahahabag tayo sa ating mga sarili habang nakikita po natin na ang mga mayayaman ay mararangya at nagpapakasasa sa buhay. Ngunit mga kapatid, meron pong bahagi sa buhay ng mga mayayaman na hindi madalas natin nakikita o maging tayo pa ng mga mananampalataya, hindi natin madalas nakikita. Ang na madalas po natin nakikita lang sa kanila ay yung mga panlabas po nilang karangyaan. Pero sa katotohanan mga kapatid, na kahit gaano po sila kasagana, sila po ay pagdating sa espiritual nilang buhay ay mga maralita o mga mahihirap. Na kahit gaano sila kapalad sa tingin po ng mundo, sila po ay kawawa sa kamay ng Diyos. Sa araw ng paghuhukom, sila po ay hindi sumasampalataya sa Kanya. Kaya naman po mga kapatid, hindi po dapat natin sila kainggitan, lalo na kung hindi naman po sila mananampalataya. Bagkus, dapat po natin silang kaawaan at abutin ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat napakasaklap po, napakalupit po ng kanilang daranasin sa kamay ng makatwiran at napopoot na Diyos. Yan po yung makikita natin mga kapatid dito po sa talatang ating pinag-aaralan po sa gabi pong ito. Dito po makikita natin na matapos po i-address ni Santiago o komprontahin ni Santiago yung mga taong mayayabang, chapter 4 verses 13 to 17,
binaling naman po niya ang kanyang atensyon, binaling naman po niya ang kanyang mga paningin doon po sa mga taong mayayamang masasama at karapat-dapat sa paghatol ng ating banal na Diyos. Dito po sa chapter 5, verses 1 to 6, na siya pong ating teksto ngayon pong gabi. So, inati ko lang po ito mga kapatid sa dalawang bahagi. Ang una po ay ang hatol sa mga mayayaman in verses 1 to 3 at ang kasalanan ng mga mayayaman in verses 4 to 6. Ang hatol sa mga mayayaman verses 1 to 3, ang kasalanan ng mga mayayaman in verses 4 to 6. So pag-aralan po natin isa-isa mga kapatid at nawa po bigyan tayo ng kaunawaan ng Panginoon tungkol sa estado ng mga mayayaman na hindi sumasampalataya sa atin pong Panginoong Hesukristo. So una po mga kapatid ay ang hatol sa mga mayayaman. Ang hatol sa mga mayayaman. In verses 1 to 3, mababasa po natin dito yung kapahayagan po ni Apostol Santiago tungkol po sa kahatulan ng mga mayayaman na kanya pong sinusulatan. Pero bago ko po ito paliwanag mga kapatid, gusto ko lang pong linawin, i-clarify na hindi po sila hahatulan ng Panginoon Diyos dahil lang po sa sila ay mayaman. O, hindi po sila hahatulan ng Diyos dahil lang po sa sila ay mayaman, sapagkat hindi naman po kasalanan sa sarili niya yung pagiging mayaman. In the same manner na hindi din naman po kasalanan sa sarili niya yung pagiging mahirap. Hindi po pinag-uusapan, mga kapatid, ang estado ng ating mga buhay kapag po pinag-uusapan ng kasalanan. Whether ikaw ay mayaman, whether ikaw ay mahirap, pantay-pantay lang po ang kahatulan sa harapan po ng ating Panginoon Diyos. Walang mayaman, walang mahirap. So mga kapatid, hindi po, ang issue dito ay yung pagiging mayaman ng mayaman. Gusto ko pong i-clarify po dyan. Pero sa talata pong pinag-aaralan natin, mapapansin po ninyo na sila po ay hahatulan dahil sa mali po nilang paraan ng pagkuha ng kanilang mga kayamanan. At hindi lang po yon, yung mali po nilang paggamit nito. So mali yung paraan nila kung paano sila yumaman at mali din naman yung paggamit nila ng kanilang kayamanan. Yan po yung makikita nyo po sa panghuli po nating punto mamaya. Pero gusto ko po muna ipakita sa inyo mga kapatid yung hatol ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Santiago dito po sa mga masasamang mayayaman po na ito. Tingnan nyo po muna doon sa verse 1. Ang sabi ho doon, "Hali kayo ngayon, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating." So mga kapatid, yung salita po diyang kahirapan na darating daw po sa mga mayayaman na hindi lang po pumapatungkol sa physical na kahirapan. Hindi lang po ito pumapatungkol halimbawa sa pagkalugi ng kanilang negosyo. Hindi po sila binibigyan dito ng babala ni Santiago na mahihirapan sila sapagkat yung kanilang negosyo ay malulugi o kaya naman magkakaroon po sila ng malubhang karamdaman. Ito pong kahirapan na binabanggit po dito mga kapatid ay pumapatungkol po sa walang hanggang kahirapan na mararanasan po nila sa impyerno kung hindi po sila magsisisi sa kanila pong mga kasalanan at sasampalataya sa atin pong Panginoong Hesukristo. Mararanasan po nila yung walang hanggang parusa at puot ng Diyos. Kaya naman po, ang sabi ng talata, nararapat lamang po silang tumangis. At kung titingnan nyo ho, mga kapatid, hindi lang basta tumangis o umiyak. Sila po ay nararapat lamang humagulgol. Pag sinabi pong humagulgol, malakas po yan na panagho, yung malakas na pag-iyak. So, di ko alam kung nakapunta na kayo sa isang lamay, yung kung namatayan halimbawa, yung nanay ng kanyang anak, o kaya vice versa, namatay yung nanay ng isang anak, talaga naman pong labis yung kanyang paghagulgol, rinig sa kapitbahay, rinig sa kabilang kanto, So you can imagine. So ganun po yung klase ng paghagulgol, ng pag-iyak ang sinasabi po dito ni Santiago, sapagkat mga kapatid, hindi po biro yung kahirapan na mararanasan ng mga hindi mananampalatayang mayayaman. Napakasaklap po at karimari-marim yung kahatulang naghihintay sa mga masasamang mayayaman po na ito.
Then nagpatuloy po si Santiago pagdating po sa verses 2 and 3. Ang sabi po niya, ang inyong mga kayamanan ay bulok na, at ang inyong mga damit ay kinakain na ng bukbok. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinalawang na, at ang kalawang ng mga ito ay magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy, lalamunin nito ang inyong laman, kayo'y nag-iimbak para sa mga huling araw. So hindi po ibig sabihin ito na literal na nasisira at pangit yung mga kayamanang meron po ng mga mayayamang ito. Gaya po halimbawa nung sinabi ay damit, ano pa po ba, pagkain, ginto at pilak. So hindi po ibig sabihin dito na ni Santiago na literal na sira-sira, no? At sabi kasi puro bukbok, ibig sabihin sira-sira yung damit, no? Ngunit ang pinapakita lang po dito ni Santiago na yung mga kayamanan po na kinahuhumalingan at pinagmamalaki ng mga mayayamang ito ay hindi po permanente. Hindi po permanente. Ang mga ito daw po isang araw, sabi ni Santiago, mabubulok, maluluma, at masisira. Ang mga temporal na bagay na meron ng mga mayayaman ay hindi mapapakinabangan sa kabilang buhay. Yan po ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit yung mas matindi po dito, mga kapatid, yung mga kayamanan daw po na ito na hindi po nila ginagamit sa mabuti, yung mga kayamanan pong ito ay magiging mga ebidensya sa paghatol sa kanila ng Diyos sa huling araw. So inaakala nilang mabubuting bagay na ito na kanilang pinakaiingat-ingatan at pinagmamalaki, ito rin daw po ang gagamiting ebidensya, no, patotoo ng Diyos sa araw ng paghuhukom sa kanila. Tingnan niyo po again, sabi sa verses 2 to 3, ang inyong mga kayamanan ay bulok na, at ang inyong mga damit ay kinakain na ng bukbok. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at kalawang na mga ito ay magiging patotoo. Pansinin niyo po yun. Yung mga binanggit niya nito ay magiging patotoo laban sa inyo. At kaya, gaya ng apoy, sabi po, ay lalamunin nito ang inyong laman. Kaya kayo'y nag-iimbak sa mga huling araw. So napansin niyo ho, mga kapatid, lahat po ng mga kayamanan binanggit po dito ni Santiago, mga pinahalagahan po ng mga taong mayayaman, ano po, ay isang araw daw po gagamiting ebidensya laban sa kanila. Kailan po yung mangyayari? Sa mga huling araw. So dito po ay pumapatungkol sa mula sa unang pagparito ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay nagkatawang tao, hanggang sa oras na siya'y muling paparito upang iligtas ang mga sumampalataya kay Kristo sa presensya ng kasalanan at gantimpalaan sila. At hindi lamang yon, sa muling pagbabalik ni Kristo, hahatulan niya ang lahat ng mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Mayaman ka man o mahirap, ikaw ay hindi makakaligtas sa hatol ng Diyos. So yung inaakala po nilang pag-iipon ng kayamanan para sa ikabubuti, di umano ng kanilang kinabukasan, ay magiging mga ebidensya pa pala para sila ay hatulan sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So imagine niyo po yung napakalaking pagkadismaya po na mararanasan ng mga hindi mananampalatayang mayayamang ito. Bakit ko po palaging nilalagyan ng ganong kwalifikasyon, hindi mananampalataya? Kasi may mga mayayamang mananampalataya. So hindi po sila kasama dito, no? Lalo na sila po ay nagiging pagpapala sa maraming mga gawain ng Panginoon, maraming iglesia. So hindi po sila kasama dito sa ganitong klaseng paghatol. Pero yung mga mayayaman na hindi sumasampalataya, na inubos nila kanilang buong sarili sa pagpapakasasa sa kanilang mga kayamanan, sila po ay makakaranas ng ganitong matinding pagkahatol. At napakalaking pagkadismaya po ang mararanasan po ng mga taong mayayaman sa araw po na yun. Biruin nyo, ginugol po nila ang marami ho nilang lakas, ginugol po nila ang marami nilang oras sa kanilang mga buhay para lang magpayaman ng magpayaman. Diniyos na po nila ang pera to the point na hindi na sila nagbibigay ng panahon sa Panginoon, kundi inugugol nila ang buo nilang panahon sa pagpapayaman at pagpapayaman. Isinantabi po nila ang Diyos na may likha at may pinagkakautangan nila ng lahat para lang po sa mga temporal na pakinabang. Pero isang araw, ito pala ay magiging dahilan
kung bakit sila maghihirap ng walang hanggan sa apoy ng impyerno. So now, bakit po sila hahantong sa ganito, mga kapatid? Bakit po nila mararanasan yung napakatinding kahatulan po na ito? Ano pong kasalanan ang kanilang nagawa? Maaaring tinatanong po ninyo. Mga kapatid, marami po, napakarami. At ilan lamang po sa mga ito ay yung binanggit po ni Santiago in verses 4 to 6, kung saan nakuha po natin yung panghuli po nating punto na pinamagatan po nating ang kasalanan ng mga mayayaman. So kanina po nakita nyo yung kahatulan sa kanila. Dito po pinakita ni Santiago bakit ba sila hahatulan. No? Ano po bang kasalanan ang kanilang mga nagawa? So may tatlo pong kasalanan ng mga mayayamang ito ang makikita ho natin in verses 4 to 6. Ang una pong kasalanan binanggit ni Santiago ay yung kanilang pagiging mandaraya. Yung kanila pong pagiging mandaraya. Tingnan niyo po sa verse 4. Tingnan ninyo ang sahod ng mga manggagawa na gumagapas sa inyong mga bukid. So, meron palang bukarin, no? Yung ina-address dito ni Santiago. Tapos, may mga trabahador siya. Ano po? Pero ang sabi, yung sahod ng mga manggagawa po nila sa kanilang bukarin, ang sabi, ay inyong pinagkakait. At sila daw po ay umiiyak. At ang kanilang pag-iyak ng mga umani ay nakarating sa pandinig ng Panginoon ng mga hukbo. So, pansinin niyo po mga kapatid, yung unang banggit doon sa talata, yung unang mga phrase o unang phrase sa talata, sabi, tingnan ninyo, sa English, behold. Ito po ay may ibig sabihin sa original nitong language sa Greek na pagmasdan ninyong mabuti. So, nais po ni Santiago na yung mga mayayaman pong ito ay ma-realize yung kanilang mga kasamaan, sapagkat madalas po yung mga mayayaman na nandaraya ng mga mahihirap ay nagbubulag-bulagan lamang dito dahil ang mas mahalaga po sa kanila ay kumita ng pera, no matter kung meron po silang naaapakang maliliit na tao. Kaya sabi po ni Santiago, pagmasdan ninyo, tingnan ninyo ang inyong kagagawan, pagmasdan ninyo ang inyong kalokohan, tingnan ninyong mainam at ng inyong malaman. Ano po ba ang kasamaan na ginagawa ng mayamang ito na dapat po nilang ma-realize? Sabi po sa verse 4, ang sahod ng mga manggagawa na gumagapas sa inyong mga bukid na inyong ipinagkakait ay umiiyak. So dinadaya po nila yung sahod ng mga nangangailangan at mga mahihirap. Kanila po silang pinagtatrabaho sa ilalim ng mainit na araw, habang nakalubalog po ang kanilang mga paa sa putikan, ngunit pagkaaraw po ng sahod ng mga mahihirap na ito ay hindi po sila sinasahuran ng tama. Dahilan po kung bakit ang mga kapuspalad po na ito ay umiiyak, sapagkat hindi nila nakukuha yung kanilang pinaghirapan, pantawid sana sa gutom at kumakalam o sa gutom at kumakalam na sikmura ng kanilang pamilya. Ang mahalaga lang po sa mga mayayamang ito ay ang kanilang sariling pakinabang at hindi iniintindi yung pangangailangan ng kanilang mga trabahador na may hirap, na ang gusto lang naman ay makaraos sa buhay. Sila po, mga minamahal, ay napakamandarayang tao. Ngunit ang sabi po, darating ang panahon na pagbabayaran po nila ang kanilang ginagawang panggigipit sa mga mahihirap na ito, sapagkat sisingilin po sila ng Diyos. Sabi po sa dulong bahagi sa verse 4, at ang pag-iyak ng mga umani ay nakarating sa pandinig ng Panginoon ng mga hukbo. Ako, nakakatakot ho pala mga kapatid sa tuwing nang-aagrabyado po tayo ng mga mahihirap na tao, sapagkat nakakarating ho pala sa Panginoon nating Diyos yung kanila pong mga hinaing, yung kanila pong pag-iyak. Kagaya po ng binabanggit po dito sa verse 4. And notice mga kapatid kung paano tinawag ni Santiago ang Panginoon sa talatang ito. Tinawag po siyang Panginoon ng mga hukbo, na tila baga ang Panginoon ay general sa isang army. Napansin niyo po yung kanyang na siya ipinuno, tila siya ipinuno ng sandatahan na may mga sundalo ng mga anghel sa langit na siyang may kakayanang pumuksa sa mga mayayaman pong ito.
Darating po ang Panginoon, ang panahon, mga kapatid, na igaganti po ng Panginoon yung mga mahihirap gamit yung kanyang mga hukbo sa langit upang parusahan yung mga mandaraya at mapagsamantalang mga mayayamang ito. So yan po ang sasapitin itong mga mandarayang mayayamang ito na hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So maliban po sa pagiging mandaraya, sila po ay mga taong mapagpasasa. Tingnan niyo po, by the way, ang ibig, baka masyadong malalim sa mga Bicolano, ano? Pag sinabing mapagpasasa, sila po ay walang ibang inisip kundi magpasarap, ano, sa mundong ito. At the expense ng mga mahihirap na tao. Wala naman pong masama na mag-relax, na mag-enjoy, ano? Hindi naman masamang mamasyal, ano po? Pero yung mga mayayamang ito ay nagpapakasarap at the expense ng mahihirap na tao. No? Wala silang pake sa nararamdaman ng iba. Ang tanging mahalaga lang po sa kanila ay maging masaya at masarap ang kanila pong mga buhay. No? Namamasyal sila sa iba't ibang lugar, kumakain sila kung saan-saan, ng mga restaurant, nagpupundar sila ng maraming mga ari-arian, binibigay yung layaw ng makasalanang pita ng laman, ngunit ang dulo pala nito ay walang hanggang kapahamakan. So para lang po silang mga patabaing baboy na matapos patabain ay papatayin din upang katayin. Kaya nakita niyo po yung description sa kanila ni Santiago sa verse 5. Ulitin natin, kaya kayo'y namumuhay na may mapapasasa sa ibabaw ng lupa at namumuhay kayong may karangyaan. Pinataba ninyo ang inyong mga puso sa araw ng kamatayan. Nakita niyo po kung gaano kalala yung description sa kanila ni Santiago. Sila'y parang mga patabaing baboy na isang araw kakatayin, no, sa paghatol ng ating Panginoon. Maaring masarap po ang buhay nila ngayon. Maaring kinaiinggitan po sila ng marami. Minsan natin, ano? Ngunit sa liwanag ng banal na kasulatan, hindi po pala dapat natin silang kainggitan. Lalo na kung hindi sila mananampalataya. Dahil ang dulo po ng kanila palang buhay ay karimari-marim na kamatayan. Again, para silang patabaing baboy na ang dulo ay pork chop o kaya naman litsyong baboy, ano, na lilitsyonin ang kanilang mga kaluluwa at mga katawan sa impyerno. Yan ang ending ng kinaiinggitan ng marami ngayong mga tao na mga mayayamang wala naman kay Kristo. Ngunit ang mas matindi pa po sa kanilang kasalanan, maliban po sa sila'y mandaraya, mapagpasasa, sila po, sabi sa verse 6, ay mga mamamatay tao. No? Tingnan niyo po, ang sabi sa verse 6, ulit talata, inyong hinatulan at pinaslang o pinatay ang taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. So yung mga taong matuwid po dito, mga kapatid, na kanila daw pong pinatay, ay maaaring pumapatungkol po doon sa mga inosenteng tao. Wala naman talaga silang kasalanan. No? Pero sila'y napunsunadahang patayin. Siguro marami na silang nalalaman. O kaya nakakainisan lang nila. Napagtripan lang nila. Ano po? O kaya maaari namang ito ay pumapatungkol sa mga mananampalataya na inaring matuwid at ganap ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Pwedeng yun po yung binabanggit po dito. So ito po yung mga taong pinaslang na mga masasamang mayayaman pong ito. Paano daw po nila ito ginagawa? Ginagamit po nila yung korte, ano? Yung court, ano? Yung upang mahatulan ng kamatayan yung mga pobreng mahihirap po nito. Maring sinusuhulan po nila yung judge, ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan, ginagamit po nila yung kanilang pera, o kaya nag-iimbento sila ng kwento para idiin yung mga mahihirap po na ito, sapagkat ano ba naman ang laman ng mga mahihirap na tao kumpara sa mga may sinasabi sa buhay. Di po ba? Sino po ba ang mas paniniwalaan? Yung isang taong pulubi o yung isang taong may pinag-aralan at mayaman? So syempre, sa baluktot na batas ng sanlibutan, palaging ang message yung mga mayayamang tao. No? Hindi nyo ba napapansin yun magi sa panahon natin ngayon? No? Kapag ka mahirap, kulong agad. Kapag mayaman, kung ano-anong pang akaartihan ang nangyayari. Mayroong
na nalalagyan nagkakasakit, napupunta muna sa ospital, So ganyan po mga kapatid ang kabaluktot ng ngayon ng hustisya ng sanlibutan. At ganyan po ang ginagawa ng maraming mayayaman maging sa panahon ni Santiago. Ginagamit po nila ang kanilang kapangyarihan at impluwensya para po piringan ang mga mata ng mga huwes para lang po malagay sa alanganin ng buhay ng mga mahihirap na tao na gaya po ng ating pinag-aaralan dito. Na mga kapatid, ano po yung aral na gusto kong matutunan ninyo dito? Bakit natin pinag-aaralan yung tungkol sa kahihinatnan ng mga mayayamang wala kay Kristo at yung kanilang mga kasamaan, no? Una, gusto ko pong ma-realize natin na hindi po dapat natin sila kainggitan, lalo na po kung hindi sila mananampalataya. Hindi tayo dapat mainggit sa kanila. Mukha lang pong maganda ang kanilang mga buhay, mukha lang pong maganda ang kanilang kalalagayan. Ngayon, ngunit ang totoo po, masaklap po yung kanilang daranasin sa kamay ng isang makatarungan at galit na Diyos. Ngayon lang po sila masaya, mga kapatid. Pero walang hanggan silang mapapahamak sa impyerno. Maliban na lang na sila ay makasumpong ng awat biyaya ng Diyos. So kung ikaw ay mananampalataya, masasabi ko sa iyo na mas mapalad ka kaysa sa mga taong mayayaman sa paligid mo. Ulitin ko yan, mga kapatid. Kung ikaw ay mananampalataya, mas mapalad ka kaysa sa mga mayayamang tao sa paligid mo. Wala ka man ng karangyaan, mayroon sila. Mayroon ka namang kayamanan sa langit na kailanman ay hindi maluluma, masisira, at mananakaw sa iyo. Yan lang. Kaya lang minsan tayo nalulungkot kasi ang definition natin ng kayamanan, yung mga bagay sa sanlibutan. Kung mananampalataya ka na, mas tinitingnan mo na yung mga bagay na nasa itaas. Di po ba yun nasabi sa Kolosas? Mas pinahahalagan mo na yung mga bagay na espiritual at eternal. So kung ikaw ay mahirap, pero ikaw ay mananampalataya, huwag kang maawa sa sarili mo. Huwag kang mag-self-pity na parang bagang ikaw ay kawawang-kawawa. Hindi po gayon ang iyong kalalagayan. Dahil kay Kristo, higit kang mayaman kaysa sa mga mayayamang ito. Amen? Pangalawa, gusto po nating maunawaan na maging ang mga mayayaman pong ito, na tira naman okay yung kanilang buhay, nangangailangan din po sila ng kaligtasan. No? Wag po natin ipagkait sa kanila yung ebanghelyo. Kasi sa aminin natin sa hindi, mas madali pong abutin ng gospel yung mga mahihirap na gaya natin. Ano? Hindi tayo nangingiming abutin sila o sharean sila ng gospel. Pero mga kapatid, yun po ay isang uri ng diskriminasyon din. No? Kasi inaakala natin na parang yung mga mayayaman okay naman yung buhay nila. Pero in reality, alam po natin, kung wala ang Panginoon, wala rin silang tunay na kagalakan sa kanilang mga puso. At isang araw, gaya ng mga mahihirap, mamamatay din sila at haharap din sila sa hatol ng Diyos. Gaya po ng nakita nyo dito, mga kapatid. So sana, habang pinag-aaralan natin to, mga kapatid, hindi ang isip ninyo, buti nga sa kanila. Mga masasama kasi sila. Sana yung puso ninyo, kawawa naman pala yung sasapitin ng mga mayayamang ito. Akala ko masaya sila, pero mapapahamak pala ang kanilang kaluluwa. Sana yung awa at pag-ibig na yon sa mga mayayamang ito na hindi mananampalataya, dalhin kayo sa isang pagkilos ng pagbabahagi ng ebanghelyo maging sa mayayamang gaya po ito. So kapag humayo tayo, mga kapatid, wag lang nating pasukin yung ang gate ay kahoy at kawayan. O kaya naman di tricycle. Kung may makikita tayong nakamontero, kung may nakikita tayong matataas ng gate, lapitan din natin sila at bahaginan ng ebanghelyo sapagkat kailangan din nila si Kristo. Nakita nyo yung kahihinatnan ho nila kung hindi nila maririnig ang ebanghelyo ni Kristo. So yun lamang po, mga kapatid. Sana po ay meron kayong natutunan dito po sa ating pinag-aralan ngayong gabi.